Ito na nga po ang ating Sports 5. Ito na, Manong Toots. Good luck, ha? Suportado po ni veteran PBA coach Yang Giao ang mas mahigpit na regulasyon sa kaparaanan po ng pagko-coach sa kahit na anong sports. Ito nga po bunsod mga kapatid ng insidente ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo Blue Eagles doon sa Aurora. Ayon kay Coach Yang, kailangan po ng batas nga para nga may maliwanag na safety protocol na susundan ang mga koponan at paaralan sa training po ng mga atleta. Batid daw po ni Coach Yang na magkakaiba ang style ng bawat coach pero hindi daw dapat mawala ang pamantayan sa kaligtasan. Dagdag pa niya, ginagawa rin daw po niya ang water training pangkondisyon sa kanyang mga players tulad po ng pinagagawa ni Coach Tab Baldwin pero ito ay sa tamang paraan. Dapat meron kayong mga medical emergency personnel na on standby. Kami po, ako particularly, we conduct aqua training, water training in a controlled environment. Never po sa dagat at ginagawa po yan sa swimming pool. Yan po ang tinig ni Raynor Shine Head Coach Yang Giao. Suportado po ni Coach Yang ang isinusulong po ng Philippine Sports Commission at ilang pang sports stakeholders ang pagpapasa ng isang panukalang Sports Coaching Act. Layo nitong mas mapangalagaan nga ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta at mabigyan ng gabay ang mga coaches. Dapat dito pong itutukan ang mga maliwanag na pagpapatupad ng safety protocol. Kasi ano po yan eh. Actually, the schools or the teams themselves are left on their own to decide that. Wala po silang sinusundang kung ano mang protocol. Basta bahala. Bahala po yung eskwela, bahala po yung head coach on what they want to do. Yan po muli ang tinig ni Raynor Shine Elasto Painters Head Coach Yang Giao. Samantala, laglag na po sa karera sa AVC Women's Cup Semifinals ang Alas Pilipinas Women. Natalo po ang pambansang kupunan sa Chinese Taipei 25-16, 25-14 at 25-10. Ito nga ang unang beses na mawawala po sa podium ang Alas matapos itong maabot sa huling dalawang edisyon ng torneo. Ang giit ni interim coach Shaq De Los Santos, kinapos sa paghahanda ang Pilipinas, lalo't new look roster ang sumabak sa torneo. Tinapos po nila ang pool stage na may 2 panalo at 3 talo. Napunta ngayon sa classification stage ang Alas para matukoy ang kanilang aktual na ranking sa torneo. Magsisimula po ang classification game sa Sabado. Papasok ho naman bilang wild card ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Berlin Open sa Germany. Itong kinumpirma ng WTA 500 event na magsisimula po on June 15. Huling naglaro si Ayala sa Queen's Club Championship sa England kung saan po nalaglag siya sa round of 16 matapos nga pong matalo sa kaibigang si Iva Jovic. Ito hong nagdaang weekend lamang ay nagkampiyon naman si Ayala sa Birmingham Open, ang kanyang ikalawang WTA 125 title. Bahagi pong lahat ng ito ng kanyang paghahanda pa rin para po sa makasaysayang Wimbledon na nakatakdang magsimula June 29 hanggang July 12. Sa PBA Commissioner's Cup Final, susubukang panatilihan ni TNT tropang 5G star Jordan Heading ang magandang nilaro sa pagpasok po ng Game 5 mamayang gabi. Sinakyan ng TNT ang scoring at playmaking ni Heading nitong Game 4 na nagdala po sa kanila ng 116-98 na panalo kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. Nagdala po ng team high sa 29 points at 8 assists si Heading sa laro. Ang giit ni TNT Sniper, magandang naging pwestuhan ng teammates niya kaya nabigyan sila ng magagandang tira. Pinuri niya rin ang mga kakampi dahil nalibre rin siya ng ilang beses sa laro. Target na mamaya ng tropa ang 3-2 lead sa serye. Sa kabilang dako po naman abay nakafocus daw ngayon. Mas nakafocus si Barangay Ginebra guard RJ Abarientos sa paghahabol sa PBA title kaysa sa pagkakapanalo niya ng Best Player of the Conference Award. Iginawad po kay Abarientos ang naturang parangal nung pong Game 4 araw ng Miyerkules. Pero naudlot ang kasiyahan dahil natalo sa laro ang Ginebra. Gate po ng pamangkin ni The Flying A. Johnny Abarientos, nandyan lamang naman ang individual awards pero mas mahalaga po raw nga na makuha nila ang kampyonato.
Kaya naman daw po gagawin daw nila ang kinakailangan po para makabawi at makakuha ang Game 5. Target nga po ng Ginebra ang unang titulo mula noong taong 2023. Balitang NBA, isang panalo na lamang ang kinakailangan ng New York Knicks para maputol ang 53-year title drought. Kasunod po yan ang tinaguriang greatest comeback in NBA Finals history. Hinabol ng Knicks ang 29 puntos na lamang po ng San Antonio Spurs sa Game 4 para makuha ang 107-106 na panalo. 29 Lamang po, points na habol. uy, alam mo, sobrang trending to kahapon. Grabe, yun lang masasabi. Oo, Alam niya. nahabol pa mga kapatid. Coach problem na yun pag ganun. Hinabol ng Knicks pa ganon. Coach problem eh. Coach Kasi problem. laki na ng lamang pagkatapos 29 nahabol points pa. na habol pa. Ang sakit sa puso, hindi po ba? Lamang nga po ng isang Spurs sa huling 12 segundo pero imbis na hawakan ng bola, aba, tumira pa si Spurs guard di Aaron Fox. Pero nahuli siya ni OG Anunoby. Patay kang bata ka. Nabiyayaan pa ng isang possession ng New York at dito po nakascore via tip-in si Anunoby sa huling 1.2 seconds para mapalamang ang Knickerboxers. Ito ang pinakamalaking comeback sa finals. Mula po ng habulin ng mga Boston Celtics noon ang 24-point lead ng Los Angeles Lakers taong 2008. Nagtala nga po ng 33 points sa laro si Anunoby habang top scorer si Jalen Brunson na may 36 points. Pwede nang makuha ng Knicks ang titulo sa Game 5 na mangyayari sa linggo. So New York Knicks kayo dito, guys. Ayun. Ganda ng game. Sobrang trending yan kahapon. Kasi nga, 29 points na nahabol pa kayo. Hashtag paano. Kumbaga sila po ay never say die din. Parang Barangay Ginebra. Amen. True. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.